Alam niyo ba kung gaano karaming tao ngayon ang dumadanas at nakikipaglaban sa sakit na anxiety and depression? Karamihan pa sa kanila, 'pag nakita mo ang sasaya, lalaki ng ngiti sa mga labi. Pero 'pag mag-isa na, 'di na sila umiiyak, 'di na nila naiilabas yung kanilang emosyon, yung kanilang nararamdaman, kahit sila hindi nila maipaliwanag kung saan nagmumula. Mga kapatid, ang anxiety po at depression ay hindi kahinaan. Hindi lang ito basta drama. At lalong hindi rin ito nagsasabi ng kahinaan ng pananampalataya ng isang tao. Ito po ay totoong medical condition, isang sakit laban sa isip, puso at emosyon. Na kadalasan ay dulot ng sobrang stress, trauma, rejections, at matinding takot. Alam niyo ba, even mga mananampalataya, Kristiyano ay dumadanas din ng ganitong kondisyon. Din yung mga prophets, kings, disciples, and even si Jesus dumaan din dito. Walang pinipili ang karamdamang ito. Mayaman, mahirap, bata, matanda, lalaki, babae, lahat pwedeng dumanas. Minsan yung nakikita nating masasaya sa labas, sila pa yung pinakawasak sa loob. But God knows. He sees even the battles that no one else does. Si Elijah nga, sa 1 King chapter 19 verse 4, sabi dito, Elijah walked a whole day into the wilderness. He stopped and sat down in the shade of a tree and wished he would die. Sabi niya dito, it's too much, Lord. He prayed, take away my life. I might as well be dead. Isa siyang propeta ng Diyos na nakaranas ng matinding pagod at takot. Akala niya, tapos na siya. Gusto niya nang sumuko. Hiniling pa nga niya, nakunin na sa kanya ang buhay niya. Pero nung ginawa ng Diyos, pinagpahinga siya, pinakain at muling pinatibay ang loob. Minsan kasi yun lang din ang kailangan ng tao. Pahinga at presensya ng Diyos. At si King David sa Psalms 42 verse 11, sabi niya dito, why I am so sad? Why am I so troubled? I will put my hope in God and once again I will praise Him, my Savior and my God. Si David isang hari, nakaranas ng matinding lungkot at takot. Pero kahit umiiyak siya, pinili pa rin niyang umasa sa Diyos. Minsan, faith doesn't mean you don't cry. It means you keep believing. Kahit na nahihirapan ka, kahit na umiiyak ka. At si Jesus Christ sa Luke chapter 22 verse 44, sabi dito nakalagay, in great anguish he prayed even more fervently. His sweat was like drop of blood falling into the ground. Kahit si Jesus mismo, na anak ng Diyos, nakaranas ng sobrang takot at bigat bago siya ipako sa krus. Pero imbis na tumakbo, lumapit siya sa Ama. Na kung si Jesus nga, na Panginoon, na anak ng Diyos ay dumaan sa ganitong pakiramdam, alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo. Kasi kahit siya, naranasan niya na din yun. Pero tulad nila, huwag mong sarilinin. Huwag mong i-isolate yung sarili mo. God often heals through people. Maaaring kaibigan mo, kapamilya mo, katrabaho, karelasyon, churchmate mo, mga pastors. Pray honestly. Hindi mo kailangan magpanggap sa Diyos na malakas ka, na kaya mo. Pwede mo sabihin, Lord, pagod na ako. Takot na ako. Hindi ko na po kaya. Hinang-hina na po ako. Makikinig siya sa'yo. Read His Word, the Bible. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart, your mind, in Jesus Christ. Kapag ibinibigay mo sa Diyos ang bigat mo, papalitan niya ito ng kapayapaan, kagaanan, ng kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo. God can heal the unseen wound. He can restore your joy, your mind, and your purpose. Sabi nga sa Psalms chapter 34 verse 18, the Lord is near to those who are discouraged. He saved those who have lost all hope. Hindi ka kailanman nag-iisa. Lalong lumalapit ang Diyos sa mga taong wasak at nagdurusa. At sa mga panahong akala mo'y wala na, doon siya kumikilos. Ikaw lang hinihintay niya, kapatid. Maybe right now, you don't feel strong. But that's okay, kapatid. Because God's strength is made perfect in weakness. Tandaan mo ito, kapatid, God is moving in every situation. He might use people, conversation, songs, or even this moment na napupunod mo yung video na to para ipalala sa'yo ng Diyos na, anak, hindi pa tapos ang kwento mo. You are seen, you are loved. And with God, you will be healed. Amen?